Yun nga po yung problema, ang taas ng presyo nitong sili, kamatis, pati nung ibang gulay natin, pero mababa yung farm gate price. Nasaan po ang problema? May pag-aanalisa ang sinag dito. Mamaya pag-usapan po natin kung ano nga ba ang solusyon nyo dito. Pero unahin muna natin ang tanong na ano pong nangyayari? Bakit ganito kataas ang presyo ng gulay? Opo, yung specific po sa sili at kamatis, balikan lang natin. Very severe po yung problema natin dun sa farm gate to retail kasi perishable po yung sili, no? Madaling masira, yung kamatis madaling masira. Kaya pag harvest, pwersado ang farmers, we call it distress selling, ano? Ibenta kaagad yung kanyang produkto dahil una, wala naman siyang storage. Kaya year-round po, yung presyuhan sa kamatis at sili and other perishable talaga na mga gulay nasa pagtatakda po ng traders. Ang nangyari po ngayon, ang tingin natin nag-create ng artificial shortage. Ano pa to, no? Going back nung bago magpasko dahil nga sinasabi Christmas, mataas ang demand, therefore, automatic, ano? Even the PSA yesterday, face value, sinasabi, tumaas ang presyo ng gulay without analyzing. Tumaas siya kasi meron po talagang gap between yung farm gate and yung retail. At taon-taon po natin sinasabi, nandun talaga yung problema sa gitna. Ibig sabihin, yung trader, yung biyahero o yung consolidator, bibili siya sa farm at ibebenta niya sa mga retailers. Yung gap po talaga ang naging problema natin. Ito pong silip, pumalo siya sa 300 sa farm gate, which is good. Kumikita po yung farmers dyan, masaya. We call it jackpot, ano? Jackpot sila sa magandang presyo kasi ang kanilang production cost nasa 100 lang. So kung 300, talagang maganda kita po ng ating farmers. Pero sa kabilang banda, tinaas yung farm gate, pero binebenta ngayon sa retail at 900. Ibig sabihin, times 3 po yung kanyang kikitain from 300, or I mean times 2 from 300, nabebenta niya ng 900, meron pang 1,000. Ibig sabihin, okay na sana yung kita ng farmer sa 300. Pero kung sa cost structure po, certain, dapat plus 100, sobra-sobra na yun. Ibig sabihin, from farm gate, plus 100, yan na yung logistics mo, no? Yung packaging mo, yung biyahe mo, yung handling mo, yung pagbenta mo sa retail, at 100 na patong, sobra-sobra na po yun. Ideally, dapat nasa 50 pesos lang. Ibig sabihin po, kung 300 mo siya nabili sa farm, dapat 400 at the most, yun ang bibili ng mga mamimili sa Manila. Ang naging problema natin, we take it at face value, 900, quote-unquote, may shortage, may demand. So pumapayag tayo na wala man lang regulation on the part of government kasi malinaw po na profiteering to, Sir Ted, Miss Chacha, from 300 mo kinuha sa farm, ibebenta mo ng 900 sa retail. Yung kamatis, the same thing. They're getting it at 50, 70, 80. Good price na po sa farmers yan. Pero binebenta mo ng 250. So, doble, triple yung pinapatong mo. Talagang may kita po yung gitna at the expense of the producer and also po ng consumer. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.